ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahit humingi pa ng tawad si Moira kina Robert at Lineth, kahit lumuhod pa siya, hindi ibig sabihin na magkakabalikan sila ni Robert. Ayaw na sa kanya ni Robert. Dahil sa masamang ugali niya, malaya na ulit si Robert. Saksi rito sina Lineth, Chang Susan, Josa at Giselle. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dahil sobra ang pag-aalala ni Lineth kay Annalyn, tinawagan niya ang anak. Pinigilan siya ni Josa at Chang Susan sa pagtawag. Nakakahiya dahil baka natutulog na ang mag-ama. Kung hindi mapalagay si Lineth, sasamahan na lang nila si Lineth sa buong magdamag. Nagdadrama pa rin si Zoe dahil hindi na niya nararamdaman ang pagiging tatay ni Robert sa kanya. Sabi ni Robert, si Zoe pa rin ang unang baby niya at siya ang unang nagparamdam sa kanya ng pagiging isang tatay. Gusto na sana talaga ni Zoe na makaalis. Ayaw na niyang makita sina Annalyn at daddy niya na masaya. Nagsiselo siya. Kanina pa nakikinig si Annalyn. Lumapit siya para sabihin siya na ang aalis. Naiintindihan ni Annalyn na sila ang sumira sa pamilya ni na Zoe. Humingi siya ng sorry sa pagiging insensitive niya. Gusto niya lang kasi na makasama ang tatay niya kaya siya andito pa. Nagpaalam na siya sa pag-uwi. Hindi na rin siya mapigilan ni Robert dahil nakabook na rin siya ng sasakyan. Sinoli na rin niya ang mga pajamas ni Zoe. Sa patuloy na pag-aalala ni Lineth, biglang dumating si Annalyn. Napansin agad ni Josa na may galos si Annalyn. Galit na galit si Lineth. Dis oras na ang gabi. Hinayaan lang siya ni RJ na umuwi mag-isa. Delikado pa naman sa daan. Hindi na mapigilan ni Annalyn na mapaiyak. Habang natutulog naman si Annalyn, tumawag si RJ. Pero si Lineth na ang kumuha ng cellphone ni Annalyn. Nagtalo sila tungkol sa hindi paghatid ni RJ kay Annalyn. Sinisisi niya si RJ. Hindi niya na dapat pinipilit na magsama sina Zoe at Annalyn dahil sigurado siyang hindi sila magkakasundo. Dahil noon pa naman, mainit na talaga ang dugo ni Zoe kay Annalyn. Tumaas ang boses ni RJ sa paninisi ni Lineth kay Zoe. May pinagdadaanan si Zoe. Sabi ni Lineth, may pagdadaanan man o wala si Zoe, ganyan na talaga siya kay Annalyn. Marami ng kasalanan sa kanila sinang Moira at Zoe na halos ikapahamak nila ng tuluyan na hindi man lang sila nakakatanggap ng paghingi ng tawad mula sa dalawa. Si Robert naman na nagsorry para sa dalawa. Pero sabi ni Lineth, wala nang halaga ang paghingi ng sorry dahil paulit-ulit naman ng kasalanan nila. Sa kabilang banda, nag-iimpake si Zoe. Sinusuyo ni Robert. Huwag siyang magalit kay Annalyn dahil siya ang may kasalanan nito. Naiinis si Zoe sa pagtatanggol ni Robert kay Annalyn. Sila ang may kasalanan kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Nagmamakaawa naman si Zoe na mag-usap silang tatlo ng mami niya. Alam na niya kung nasaan ang mami niya. Inaatake kasi siya ng depression kaya pagbibigyan siya ni Robert. Nung makarating sila sa hotel na kinaroroonan ni Moira, inasikaso niya si Robert. Humingi siya ng tawad at lumuhod. Pero baliwala ang lahat ng ito at kahit ano pang sabihin ni Moira, ay hindi na siya naniniwala. Narito lang siya dahil sa pakiusap ni Zoe. Humiling si Zoe na pakinggan ang mami niya. Nagmakaawa si Moira. Kahit ano gagawin niya, mapatawad lang siya ni Robert. Patatawarin siya ni Robert sa kondisyon na hihingi si Moira ng tawad kay Lineth. Nagulat siya. Si Lineth ang dahilan kung bakit nahulog si Robert sa hagdan dahil siya ang dahilan kung bakit siya iiwanan ni Robert. Nagalit si Robert dahil naninisi pa si Moira ng ibang tao. Iiwan niya si Moira dahil sa ugali niya at hindi dahil kay Lineth. Kung hindi niya ito magagawa, hindi niya rin mapapatawad si Moira. Pumayag na rin si Moira para lang mapatawad siya ni Robert. Samantala na ikwento ni Giselle kay Lineth ang mga nangyari sa kanila ni Moira noong una nilang pagkikita sa hotel. Nalaman din ni Giselle na nagsisinungaling si Zoe. Nagpanggap siyang si Obeng sa pag-text sa kanya. Sa pagkakasabing nag-out of town si Obeng pero kasama pala niya nung gabi. Galit na galit si Giselle sa kasinungalingan ni Zoe. Manang-mana talaga siya sa nanay niya. Nagpatuloy sila ng kwentuhan sa bar. Maya-maya ay tumawag na rin si RJ para ipaalam na nag-usap na sila ni Moira. Akala ni Lineth na baliktad na naman siya ni Moira. Pero nagtaka siya nung sabihin ni RJ na makikipagkita sila kay Lineth para humingi ng tawad si Moira sa kanya. Pero kung hindi pa handa si Lineth na iintindihan niya ito. Nagdadalawang isip sila pareho ni Lineth at Giselle. Mag-ingat si Lineth dahil
pakulo lang ito ni Moira. Nagdududa si Lynette pero sigurado siyang kasama si RJ. Maya-maya'y sumulpot si Carlos at narinig niyang magkikita sila ni RJ. Pinaliwanag ni Lynette na hihingi ng tawad sa kanya si Moira kasama si RJ pero hindi rin naniniwala si Carlos. Delikado ito. Sabi ni Giselle, maaaring totoo dahil inutos ni Obeng pero maaari ring hindi totoo dahil baka pakulo lang naman ito ni Moira. Pero kung ano man ang pasya ni Lynette, sasamahan sila ni na Carlos. Pero tumanggi naman si Lynette kay Carlos. Sina Giselle, Chang Susan at Josa na lang ang sasama sa kanya. Pumayag na rin naman si Carlos kahit medyo nag-aalala siya. Pagdating naman nila sa meeting place, wala pa sina Moira at RJ. Inisip agad ni Lynette na hindi hihingi ng tawad si Moira dahil imposible ito. Nang makaupo sila ay dumating na rin naman agad sina Moira at Robert. Gusto ni Robert silang tatlo lang muna ang mag-usap. Nanigurado si Giselle sa pagkatapos ng usapan nila Moira at Lynette, silang magkapatid naman na mag-uusap. Umalis na rin sina Josa at Chang Susan. Nagsabi rin sila na tawagin lang sila ni Lynette sa oras na kailangan niya ng backup. Nagdududa pa rin si Lynette kung tuloy pa ba ang paghingi ng tawad ni Moira. Sumagot naman si Robert. Sigurado siya dahil ito ang napagkasunduan nila ni Moira. Sa teaser makikita na luluhod si Moira sa harapan ni Lynette. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!